dito sa committee ito na hindi ka drug lord? Yun ang Hindi. gusto ko malaman. Hindi po ako drug lord. Nitong drug war na ito. Kasama ang former PNP Chief Bato de la Rosa at ang dating Presidente Rodrigo Duterte ay dapat mag-come out na rin at tanggapin yung imbitasyon ng komite na ito na humarap sila. Yan lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Congressman Manuel. Congressman Gomez. Thank you, Mr. Chair. I just would like to add in their conversation, Mr. Chair. I was a mayor when the drug war was implemented, Mr. Chair. And let me tell you, na sa lahat ng implementation sila against the fight with the fight against drugs, hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord at sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwedeng sabihin sa tumigil ka na. Ay babarili ka kagad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nagkakaputukan talaga, and that is really true. Sad na may namamatay. Sad pati yung polis na sasama. Pero inuutusan yung polis eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they're told. And that's the reason na marami namatay. Both from the civilian, both from the police, pati na rin yung mga drug personalities. Now, Mr. Chair, in our conversations, there are two more items that I'd like to bring up, Mr. Chair. First, when Mr. Kerwin Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate eh hindi totoo. That is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true. So, ano yung pinanghahawakan natin lahat in both institutions of the Senate and the House? And second, it was Colonel Marcos who was head of the CIDG in Leyte at that time during the killing of the father of Kerwin Espinosa. And ang haba ng sinabi ni Kerwin, but we haven't heard yung side, Mr. Chair, ni Colonel Marcos kung ano yung masasabi ni Colonel Marcos regarding sa mga nangyari sa event ng pagkamatay ng father ni Kerwin Espinosa. So, Mr. Chair, will it be possible to hear aside from Colonel Marcos against sa sinabi ni Kerwin so that we can hear both sides? Yes, Mr. Chair. And lastly, with regards to the statement of PDEA, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight or the drug problem did not improve during the drug war. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, after, in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot ho sila na mamatay and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City, bumaba talaga. So, it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part, as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. Yes. Thank you, DG. Thank you, DG. Thank you, Congressman Gomez. The next to interpolate is... Pakinggan naman natin dito itong taliwas na pastor na to. Ito ha. Pakinggan natin. Ito, makikita natin dito yung pagkakaiba po ng taong merong utak tsaka ang taong merong taho sa ulo. Ito po. Pakinggan po natin. From PDEA because he's still active. Good afternoon po, Mr. Chair. Yung ang alam ko po dyan, just like the ordinary drug watch, or drug list ng ordinary PNP, watch list, or listing ng PDEA or NBI, that is internal policy po nila yun eh. Memo nila yun according to Intel report. But I think the PDEA should look into
the number of cases that were dismissed, which were based only on information relayed by coerced witnesses who never testified in court. Naipile po yung mga kaso kay Mr. Espinosa based on the affidavits of detainees and confession. Wala pong independent relevant evidence about the drug activities. Yeah, well, there might not be, but still, officially, he is in the list. I would not know if there is such thing, Mr. Are you Chair. not going to do something about it for him to be delisted? We will try. If indeed, hindi ka na drug lord. Am I right? Hindi ka talaga drug lord. User ka lang. Opo, At hindi ka na Chair. gumagamit ngayon, correct? Hindi na po. For how many years now? 22 years na po na hindi na ako gumagamit ng droga po. Napansin ko, meron kang tato. No. Oo. Ano ba yun? Meron po akong tattoo. Tattoo mo dito lang o buong katawan? Hindi po, dito lang sa braso ko Kailan po. ka Maganda nagkaroon mo na niya? kasi para nung nakulong ma-satisfy ako. din si Pastor. Nung nakulong ako last 2008, Nung nakulong ka, user ka pa. user po ako doon. Pero talagang Mr. Chair. sinasayang mo ngayon, dito sa committee ito, na hindi ka drug lord. Yun ang Hindi. gusto ko malaman. Hindi po ako drug lord. Gusto kong tanungin si Colonel Marcos. Naniniwala ka ba sinabi ni Mr. Kerwin na hindi siya drug lord? Kailanman hindi siya naging drug lord? At hindi siya drug lord ngayon? Una sir, yung declaration niya sir na hindi na siya drug lord ngayon, siya lang po nakakaalam nun sir. Ngayon, ang makakasagot po niyan, siguro yung PNP drug enforcement natin. Ang tanong ko sa'yo, dahil personally, kilala mo siya eh. Ang pangalawa sir, sa Senado po sir, during the time na nag-Senate hearing kami, inamin naman niya na drug lord siya. Confessed drug lord. At the same Kailan niya inamin? nung Senate hearing, sir. Well, inamin niya. Way back 2016. Inamin niya, sapagkat sinabi niya dito, binago mo yung iyong testimony, di ba? Yes po, Mr. Chair. Now, let me ask you a question now. Baday dun sa sinasabi mo, Colonel Marcos, no? Yung testimony mo sa Senado ay ayon sa sinabi sa'yo ni General Bato. Bato po. Correct. Opo. Ngayon, dito sa amin, iba na ang testimony mo. Opo. Yes po, Pagkasabi mo Mr. sa amin, Chair. sa taong bayan, kung dapat kami maniwala sa'yo, ibig pwede sabihin, hindi dapat paniwalaan yung testimony mo sa Senado. At ang dapat paniwalaan yung testimony mo rito. Tingnan mo tong walang laman ng utak eh, no? Ibig sabihin dito, si Pastor, dinadowngrade po niya yung Senado. Sasabihin niya, lahat ng sinabi mo doon, hindi totoo, dito totoo yung sinabi mo. Dapat paniwalaan yung dito, yung doon hindi paniwalaan. Kaya itong mga pinapastoran nito, mag-isip-isip na kayo. Baka saan kayo makarating? Ito ba? Para sa taong bayan, kasi nung panahon na nag-testify ako sa Senado, may nangyari na pananakot, may fear sa buhay ko. At pinatay na ang papa ko on that time, noong hindi pa ako nag-testify sa Senado. Kaya yung plano, sinunod ko na lang talaga para lang ma-save ang buhay ko at ang buhay ng aking pamilya, lalo na sa aking mga anak. Kaya inamin ko doon kahit walang katotohanan dahil sa takot na tinatakot ako na baka ako ang masunod sa aking ama na pinatay ng mga PNP. Therefore, Mr. Kerwin, dito sa aming committee ngayon, binabanggit mo ang katotohanan na ikaw ay natakot sa buhay mo
nung sinabi sa iyo ni General Bato de la Rosa na may mangyayari sa iyo kung hindi ka mag-testify ng ganon. Tama ba ako? Opo, Mr. Chair. So pwede bang pakisahin mo ngayon na ang talagang nag-utos sa iyo na sabihin ang testimony mo doon sa Senado ay si General Bato de la Rosa? Exactly, Your Honor. Siya talaga ang nag-utos sa akin at nagplano kung ano ang mga sasabihin ko doon sa Senado. Hindi katulad dito na nandito ako sa Quadcom ngayon, wala pong sino man na sa akin, nag-udyok, kundi ako ang sarili ko dahil nakita ko sa TV na marami nang lumulutang. Ano lumulutang? At na-feel ko ngayon, sa panahon na yon na talagang inusisa ang AGK sa ating bayan. Marami. Kasi, alam mo, Mr. Kerwin, sasagutin yan ni Senator Bato eh. Oo. Pupunta siya ng media para sagutin niya at sabihin niya lahat na mali at kasinungalingan ang sinasabi mo. Hindi lang pala siya pastor, propeta pa siya. Kasi alam na niya yung mangyayari. Propeta to, hindi pastor. Sasabihin daw ni Bato na alam na niya yung sasabihin ni Bato. Ano sinabi nga ni Bato, susuntukin daw to. Sabi ni Bato, sinungaling yan, pag nakakita ko, susuntukin ko.